Good morning guys! So for today's video, naisip ko na mag-compile ng mangyayaring vacation ngayon na pinalan ko. Actually, in God's glory, bakasyon na kami dito sa Japan and naisip ko na magpunta sa Kobe. Actually, dapat bukas ko pa siya i-vlog. Pero dahil kasabay ko yung friend ko bukas umalis, nahihiya ako mag-intro. So ngayon, mag-get ready ako kasi punta ako sa church. So, nakapag-ayos na ako ng konti and naisip-isip ko na this vacation, parang gusto kong magkaroon ng time sa sarili ko. Actually, every year, nag-New Year ako kasama yung friends ko, family ko dito sa Japan, kila utosang at ukasang. Pero ngayon, this year, napag-isipan ko na i-try ko yung mga nagkakapag-fear sa akin. Yung mga bagay na kabaligtaran na ginagawa ko this year. So, gusto ko mag-celebrate na mag-isa sa Kobe. Actually, i-explore ko yung Kobe nang mag-isa ko sa 2 araw. And mag-spend ako alone ng New Year. Hindi naman siya alone kasi lagi ko naman kasama yung mga katawagan yung mga kapatid ko and mamimit ko dun yung isa kong sister. But sa New Year, napag-isipan ko na gumala mag-isa. Naku-curious ako anong feeling, anong may di-discover ko sa sarili ko while traveling alone sa mga unfamiliar na lugar para sa akin. Although, dito pa lang ulit ako mag-start sa Japan bago ako lumabas ng ibang bansa. I-try ko muna kung anong feeling talaga nila pag nag-iisang nagta-travel. Kasi matagal talaga akong curious. So, ito na yung pinaka-best opportunity para sa akin yung matagal yung bakasyon and matagal ko na talagang gustong pumunta sa Kobe. So, samahan niyo ako kasi mag-ready na ako. And sa next vlog, bukas na yung continuous niya sa biyahe ko puntang Kobe. Bye! Hi guys! So for today's video, dito na ako. Papunta na ako sa bus station na sasakyan ko papunta ng Ogaki, papuntang Maibara, and papuntang Kobe. Guys, I'm so excited. Kita mo naman, ang ingay-ingay ng maleta ko. So, I'm so excited sa journey na to kasi sa bakasyon na to. Kasi mag-iisa ako. Ayun ko, na-excite ako guys. Na-excite ako sa feeling. Kasi, as extrovert at mabilis kumilos na person, masyado akong naaano sa time ko kapag ayun nga, yung lagi ako naghihintay or may lagi akong kinoconsiderate na ibang tao, ganyan. So, alam mo na, ito yung season ko na single lang ako. So, hindi ko papangunahan si Lord kung wala, hindi niya pa binibigay yung dawan ko. So, sa ngayon na ito yung season ko, ini-embrace ko siya. Kasi, wala, parang ang saya lang pala ng ganitong feeling na tatanggapin mo. Kasi kung i-compare mo yung sarili mo sa iba, sa journey nila, bakit sila ganito, bakit ako ganyan, ganito. So ako, gusto ko mahalin lang yung journey ko. Kasi kung meant ka dyan, meant ka talaga dyan, di ba? So yung Maibara Hi guys, so ngayon nandito na tayo sa Maibara Station. Papunta na ako sa Kobe. Janai, hindi Kobe. Sumiyoshi Station. So grabe, ang ganda nung naging flight, naging schedule nung pag-alis ko kasi dire-diretso talaga siya. So wala pa akong ayos. Pagkarating ko doon, maliligo muna ako. Tapos saka ako aalis. So see you guys sa Sumiyoshi Station. Tapos maglalakad na tayo papunta sa apartment ni Sis Rachel. Actually, wala pa akong kain. Sobra, parang ilang years ago na nung last na nakapag-travel ako mag-isa. Tapos nakakatuwa kasi parang sobrang tagal ko na talaga to hindi nagagawa. And start this 2026, lagi kong bibigyan yung time ng sarili ko na nakapag-explore sa mga
lugar dito sa Japan mag-isa. So guys, I'm back. Andito na ako ngayon sa Osaka. Kararating lang namin. So, bale, ilang station na lang. 5 station na lang hanggang makarating ako sa Sumiyoshi Station. Then, doon na yung apartment ng isa kong sister. Pero yung isa kong sister kasi umuwi siya ng Pilipinas. So, ako lang gagamit ng apartment niya. And then, meet ko mamaya si Ate Angie. And then, bukas, pwede ko rin siya makasama. So, yung me time ko is January 1 and 2 lang. Hi guys! So, ngayon, nandito na tayo sa apartment ni Sis Rachel. Itadaima! Nawala yung tubig ko. Dito na ako sa bahay niya. So pretty! So hi guys! Andito na tayo ngayon sa bahay ni Sis Rachel. So, medyo nagmamadali ako kasi lalabas na ulit ako kasi hindi pa talaga ako kumakain, as in. So magmamadali lang ako, mag-get ready, and then samahan niyo ako kasi pupunta tayo ngayon sa ang pinaka-itinerary ko for today's video is yung Kobe Port. So magbibihis lang ako, and then after that diretso na tayo doon. See you sa Kobe Port. Hi guys, so ngayon papunta na tayo sa ano meron dito? Tingnan ko muna ano ba meron dyan. Sa shrine. Guys, ang ganda naman dito sa apartment nila sa Rachel. Chincharo. Napaka-matchy niya. Super city vibes. So, pupunta ngayon tayo sa Sumiyoshi Station ulit para kumain ng medyo masarap-sarap kasi sobrang gutom na ako. Gusto kong itry itong onigiri dito kasi gutom na talaga ako. So, napagdesisyonan ko ang kumuha nito. Onigiri, I think 2 na to na may chicken and may itlog. So, ito muna kainin ko ngayon. Yung palipas habang inintay ko si Ate Angie. Bale, ito na yung in-order ko, guys. Tikman na natin siya kasi sobrang gutom na talaga ako. Wow, ito salmon to. Tambay muna tayo dito sa Mr. Donut, guys. So, hi guys. Dito tayo ngayon sa Mr. Donut kasi kailangan ko ng dessert. So, bumili ako ng coffee. And, syempre, ang favorite kong Bavarian. Dito ako ngayon. Habang hinihintay natin sa Ate Angie, magre-reflect ako ng 2025 ko. Kasi guys, 2025 was very hard for me to move forward. I mean, sobrang daming opportunity na nag-close, ang daming opportunity na binroadcast ko na akala ko yun yung pathway ko, but ang daming nangyari, ang daming na-cancel. So, beginning of the year pa lang, struggling na ako kasi ang laki ng problema ko sa naging breakout ko sa mukha ko. And nag-lead sa akin yun sa mga impulsive decision na nangyayari. Kasi naging impulsive yung decision ko na magpa-derm sa Pinas. So, pagdating ko dito sa Japan, nag-breakout ako. And right na, hanggang ngayon, nagkalma na siya, but I'm suffering sa
marks and scars. And hanggang ngayon, may mga thinking pa rin ako to go against sa derm. But, napag-isip-isipan ko talaga na ihintayin ko na lang kasi hindi talaga siya nag-o-okay. So, yung mag-story time lang ako sa inyo guys. May mga days that mid-year ng 2025 na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. As in, hirap na hirap ako guys mag-move forward sa mga decision. I mean, para ako na-stuck. Ayoko lumabas. Hindi ako makalabas kasi nahiya ako sa mukha ko. Pero ang lungkot-lungkot ko. Tapos magkasama si ate at si Bebe, nag-tour sila. I used to compare ngayong taon na to. And grabe, praise God. Andito ako nag-e-enjoy sa buhay ko dito sa... Naisip ko kasi na mag-tour nga na to. Pero pag iisipin mo, grabe no. First week of the year, talagang sobrang struggle ako. Pero ito ako, 2 days na lang matatapos na yung 2026. Grabe, nakakatuwa lang kasi hindi ko inakala na andito pa ako. Kasi parang sobrang struggling ako to wake up. Parang ang may mga days pa nun na, may mga nights pa na parang ayoko nang gumising. As in, pero ang sarap-sarap mabuhay guys. Ang sarap-sarap i-enjoy ang buhay. Dami-dami mo kailangan i-look forward. Parang iniisip ko na lang na totoo nga na comparison is a thief of joy. Kasi I used to compare palagi sa journey ko, sa journey ng iba, sa meron sila. So ngayon, gusto ko nang itapon lahat yun kasama ng pag-alis ng 2025 na magkaroon ako ng sarili kong decision, magkaroon ako ng sarili kong kasiyahan, purpose. Kasi iba't iba naman ang journey ng bawat tao. Hindi mo siya mako-compare sa journey mo. Lalo na I'm 30 na. So parang ang dami kong nare-realize even sa pagsiserve sa church, pag masyado akong vocal or pag masyado akong pinupush ko yung sarili ko sa mga bagay na out of my capacity. So parang naisip ko na rin how to back out. Yung hindi naman step out kapag hindi siya fit sa akin. And na-realize ko yun sa ugali ko na hindi na ako to care sa mga decision or parang minsan na nalalampasan ko yung boundary as friendship, mga ganyan. So, ang dami ko na-realize, guys. So, this 4 days na ako lang mag-isa dito sa Kobe, parang naisip ko na talagang ito yung reflection ko sa nagdaan na 2025 na parang ang saya-saya magsilbi, ang saya-saya mabuhay, ang saya-saya. Kaya dapat talagang maging grateful araw-araw. At huwag natin sasayangin yung time, na precious time na binibigay sa atin ni Lord kasi doon ka talaga matututo. Guys, kita ko na sa Ate Angie. Ito na siya. Ate Angie! So guys, kasama na kami ni Ate Ann. Gusto kong i-vlog tong trip ko sa Kobe. So, donut. Sige na, baka nag-ano ka. Baka nagugutom ka. Daming tao guys, pero kailangan namin makipag-suk. Mas madami talaga sa Osaka sa Tokyo. Unrated nga daw tong city na to Kobe City. Kasi ang ganda-ganda dito. Pero lagi nilang napapansin, Osaka. Kung papipiliin ako, kasi ako gusto ko sa amin, sa Ugaki. Pero kung sa city, Yokohama at Kobe, yan talaga ang pinakagusto ko. Kung sa Tokyo, Yokohama. Pero pag dito sa Osaka, Kobe. At alam mo ba, ang hilig ko mag-vlog, pero hindi ko pinupost. Ako lang nakakaalam na may YouTube channel ako. Ako lang din nakakaalam ng nagbo-voice over ako sa TikTok. Ganun. Ay, gusto ko mag-picture dito, te. Ay, doon na lang sa may gitna pala. Ginawa kong photographer si ate. So, ang ganda ng Chinatown nila dito, guys. Ate, puro mga
Chugokujin. Dito na kami guys, sa Kobe Port. Nakikita nyo yan? Yan. Yan yun. Yan yung pinunta ko dito. Yan yung pinunta ko dito. Tapos nararamdaman ko guys, kung taga rito ako sa Kobe, feeling ko lagi ako nakatambay dyan. Kahit ako lang mag-isa. Ganda na pala dito, te. Ang problema kasi sa akin guys, madali ako ma-fascinate. Asa na yung view na nakikita ko sa internet, ate? Wow, ang ganda naman dito, guys. Parang ayoko nang umuwi. Charot. Mahal ko naman ang Bukirin. pero talagang pag namimiss mo talaga yung buhay city, napanapin mo talaga itong mga ganito. Thank you Lord sa camera ko. Linaw ko. Ito ba, ate? Ay, oo, yan. Parang may ilaw dyan sa kanya. Oh. So guys, yun mo ang aming background ni Ate Ange. Kobe Tower. Kita mo yan? Hindi ako nahirapan pumunta kasi nandyan ang aking fairy godmother. Alas na kayo dyan kasi ako bali may oras pala siya ng pag-light niya. Okay, papunta na tayo sa Kobe Port Tower. Mas prefer ko talaga yung gabi pupunta dito kasi yung light. Hindi yung mukha ko kasi importante eh. Oo, kasi fascinated ako sa mga lights. Okay lang kahit wala akong picture yung mukha ko kasi wala nang gaganda po sa lights. Yan guys, hindi matutumbasan ng ganda ng lights yung mukha ko kasi. Grabe guys dito sa Kobe. Gusto ko talaga pumunta talaga dito lagi. Ewan ko, parang may something siya. Parang Yokohama, binabalik-balikan. Sana all binabalik-balikan, di ba? Sabi nga ng friend ko, mag-enjoy ka dun ha. Sana mahanap mo na yung sarili mo. Tayo sa museo. Ang villa dyan. So? Try ko muna dito nung malapit eh. Kasi may So, yan na siya sa malapitan, guys. Punta naman tayo ngayon sa Punta naman tayo, guys, dun sa may mosaic. Kasi, hahanap kami ng perfect view. Kasi yung mukha ko, kunti lang yung binabagayan na view. Kasi, guys, nagkamali tayo ng outfit ngayon. Dapat pag gantong mga light yung suot mo kasi hindi ka makikita. So, yung mga outfit ko para bukas, yun yung dapat ngayon. Pero dahil sabi ko, magiging saglit lang naman kami dito ni Ate Ange. So, casual is enough. Enough. Feeling. Guys, ang ganda dito sa Kobe. Wala akong masabi kung di maganda dito sa Kobe. Parang ganito din yung feeling ko talaga nung nag-Yokohama ako. Hindi ako na-impress sa Osaka, sa Tokyo. Hindi. Sa Yokohama talaga ako na fascinate. Kaya nung inalok ako ng kontrata doon, ginirab ko kaagad kahit pala parang illegal pala siya. Di mo akalain mo, Ate Ange, di ba? Mo, ang bongga namin, nasa likod namin yung Kobe Port Tower. Tapos mag story time muna kami kasi Ate Ange ang nakakaalam ng mga ginawa kong pagsubok sa akin ng Yokohama. Ate Ange, ano masasabi mo, Ate Ange, sa impulsive decision ko? Thank you sa prayers mo. Ano yan? Doon ka naman kasi matututo eh. Magniwala kayo dito kay Ate Angie kasi marami na itong life experiences. At secret lang namin yan. Sa household lang namin yung pwedeng sabihin. So, ano masasabi mo, te, sa mga ang galing-galing mag-impulsive decision ng hindi pinag-iisipan? Impulsive decision mo kasi marirealize mo na pag walang guidance si Lord sa'yo, maano ka, mali pala. Hindi ko hinintay yung gusto ni Lord para sa akin.
Tapos na, doon ma-realize, Lord, tama ka, hindi to yung gusto mo para sa akin. Ano naman masasabi mo na sa mga katulad ko na ayaw magjowa? Masasabi mo sa age mo ngayon na ano ba, ipo-pursue mo maging wife katulad ng mga kasama natin sa house sa CFC, or gusto mo na i-cherish namin yung single moments namin na si Richie? Nasa sa inyo naman yun eh. Kasi ang buhay kasi iba-iba naman talaga. Malay mo, pag nag-asawa kayo, may future naman talaga kung para sa inyo. Paano pag nag-asawa kami tapos na-stress lang kami tapos hindi na kami nakapag-serve sa Lord dahil na-stress kami? Kaya nga, ano nagdarasal nyo, di ba? Yung bigay ni Lord, na parehas nyo nagsiservice sa Panginoon. Kasi pag nasa gitna nyo yung Diyos, walang imposible. Ano siya? Kaya guys, pag pumunta kayo dito sa Kobe, madami kayong matututunan. Kasi mga tao dito na member ng Couples for Christ, Handmaids of the Lord, and Singles for Christ. Napakadaming wisdom at napaka-humble. Kaya kung gusto nyong maging humble, pumunta kayo dito sa Kobe. Kasi yun lang talaga ang mapapayo ko sa inyo. Maging humility, gratitude, yan talaga ang mga baon-baon natin papuntang 2026. Diba, Tanji? Naman. Kasi ang Kobe, marami na kami pinagdaanan na trials. Dumapa, bumangon, ngayon nakabangon na ulit. Dumapa, bumangon, na tinan mo naman, fresh na fresh pa rin. So, hindi mukhang, kita mo yung mga mukha ko, damang mukhang bukiri. Ito mga mukhang city, oh. Mga city girl kasi itong mga sister ko. Kaya, sabi ko nga, thank you Lord kasi bibigyan ako ng opportunity na, pire mo guys, libre yung hotel ko dito, samantalang ang hotel dito pag December, itchimang, ganan. Sabi ko, sige, bayaran ko na lang tubig. Magbigay ako ng tubig at kuryente ni Sis Rachel kasi tulog ako doon ng 3 days. Hi guys! Makikita nyo naman guys, meron tayong mga mababait na talagang turista din dito na naghawak ng camera ko. So, itutur ko na kayo guys. Ayan na ang Kobe Port Tower. Kung makikita nyo dyan. Yan, ikot lang kayo dyan. Diba guys? Parang bumalik sa akin yung Yokohama feels ko na andito na yung healing ko talaga sa city. So, hanap na ako ng employer dito. So, di ka na. Ang naghahawak lang naman ng camera ko ay, syempre ang aking sister. Lagi ang kasama. Guys, alam mo, plano ko mag-isa. Pero talaga mas maganda pag may kasama. Mas masaya. Tsaka lalo na kapag kapatid mo sa pananampalataya ang kasama mo, guys. Kasi kailangan, importante yun. Hindi pwedeng dadalahin ka sa bar or dadalahin ka sa inuman. Kasi talagang maliligaw ka ng landas, guys. So, dito lang kami mag-iikot-ikot. Tay, mahal ba sumakay dyan? 2,000? 3,000 tas iikot. 45 minutes. Tapos pag may kain ata hindi ko sure kung magkano. Pag may kain, ganda guys. Pwede ba matulog sa loob niyan? Kasi social dito. Hindi na ako mag-Starbucks dito kasi mag-Starbucks ako doon sa 100 years ago na binilt na mga Taga-London ba yun, te? Yung English town na yun. Ganda dito, guys. Oh, napaka-social. Parang naman dito. Para ako nag-Tokyo na ng... Mas maganda talaga, guys, kung makikita mo yung mga unrated na mga city dito sa Japan. Kasi lagi nyo na lang iniisip Disneyland or Universal Studio. Pero hindi nyo na. Ay, parang gusto ko din dito. Maganda ba yung view dito sa likod? Ah, ang ganda ng view. Kasi may yate sa likod. Guys, dito na nagtatapos ang first day namin. Uwi na kami. Diba ganun lang kabilis? Kasi guys, hindi ko papagurin ang sarili ko. Hindi ko pa rin makakalimutan na mag-relax pa rin habang nandito sa Kobe. Thank you, Ate Ange. Diba? Naka-microphone pa kami. Feeling mo taga-vlogger talaga kami, diba? Tapos yung mga nakatingin sa amin, wala akong pakialam kasi hindi ko naman sila inaabala, diba?
supermarket para bumili ng mga pwede kong kainin kay Sis Rachel kasi wala akong pagkain. So meron ako dito mga ready to eat na. And then try natin. Tapos ako ng gluten free na chips. So hanap tayo ng tubig. Tubig ang kailangan.